Umaabot sa 61 billion pesos ang kita ng casino sa isang taon. Anong casino at sino ang may-ari nito? Ang casino ay pampalipas oras ng mayayaman at tambayan ng mga nalulong sa laro. Kaya naman isa ito sa mga negosyong malakas kumita. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 8 pinakamalakas kumita na casino sa Pilipinas base sa kanilang total gross revenue sa nakalipas na taong 2023. Number 8. Royce Hotel and Casino, 4.9 billion pesos revenue. Ito ay matatagpuan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Oxford Princess Casino ang dati nitong pangalan na pagmamay-ari ng mga politiko mula sa probinsya ng Isabela, ngunit nalugi. Ibinenta ito kay Rodolfo Bong Pineda na mula sa pamilya ng mga negosyante at politiko sa Pampanga at pinangalanang Royce Hotel and Casino. Noong December 2022 ay nag-expand ito at nagbukas ng bago at mas malaking hotel and casino na mayroong halos 1,200 slot machines at table games sa tabi lamang ng kanilang unang building. Number 7. NUSTAR Resort and Casino, 5.5 billion pesos revenue. Ito ay nagbukas noong 2022 sa Cebu City at ang pinakamalaking casino sa labas ng Metro Manila. 537 million US dollars o 35 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at pagmamay-ari ito ng Gokongwei family na may-ari ng Robinsons. Mayroon ditong 1,500 slot machines at 250 table games. Dalawa ang luxury hotels dito, ang NUSTAR Hotel at Philly Hotel. May high-end mall, VIP cinemas at skydeck kung saan kita ang view ng syudad ng Cebu. Number 6. The Heights Resort and Casino, 7.9 billion pesos revenue. Ito ay matatagpuan sa Clark Freeport Zone sa Pampanga at ito ang pinakamalawak na integrated casino resort sa Pilipinas na may lawak na 309 hectares. Ito ay nagbukas noong 2019 at pagmamay-ari ng mga negosyanteng Koreano na pinamumunuan ni Lee Shin-kun. Mayroon ditong man-made lake, indoor water theme park, luxurious villas, condominium towers, Singapore International School, 36-hole golf course, restaurants at commercial establishments. Ang casino ay mayroong 576 slot machines at mahigit na 100 table games. Dalawa ang luxury hotels dito, ang Hyatt Regency Clark at Hilton Clark Sun Valley Resort. Number 5. Han Casino Resort, 11.9 billion pesos revenue. Matatagpuan ito sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ito ay nagbukas noong 2021 at pagmamay-ari ng Korean businessman na si Dae-Sik Han. 600 million US dollars o 35 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito. Siya rin ang nagmamay-ari ng katabing Waidus Hotel and Casino na nagbukas taong 2008. Mayroon ditong 868 slot machines, 147 gaming tables, at 44 electronic table games. Mayroong 2 luxury hotel brands sa casino resort na ito, ang Swissôtel at Clark Marriott. Number 4. City of Dreams Manila, 31.7 billion pesos revenue. Ito ay matatagpuan sa tinatawag na Entertainment City sa Parañaque City, Metro Manila. Ang Entertainment City ay reclamation project na may lawak na 180 hectares at ginawang gaming and entertainment complex sa pamamahala ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Nagbukas ito noong 2015 at sister property ito ng City of Dreams Macau. 840 million US dollars o 48 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at SM Investments Corporation ng C Family ang majority owner nito. Mayroon silang 1,620 slot machines, 289 gaming tables at 176 electronic table games. 3 ang luxury hotels sa resort complex na ito, ang Nua Hotel, Nobu Hotel Manila at Hyatt Regency Manila. Nandito
ang indoor theme park na Dreamplay at may mall din. Number 3. Newport World Resorts, 34.2 billion pesos revenue. Matatagpuan ito sa Pasay City, Metro Manila at mayroon itong walkway na konektado sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Ito ang unang integrated casino resort sa Pilipinas na nagbukas noong 2009 sa pangalang Resorts World Manila. Pagmamay-ari ito ng business tycoon na si Andrew Tan ng Mega World Corporation. Ang kanilang casino ay mayroong 2,223 slot machines, 455 table games, at 100 electronic gaming machines. Mayroon ditong Newport Mall at Newport Performing Arts Theater. 5. Ang luxury hotels na pagpipilian dito: ang Hotel Okura Manila, Manila Marriott Hotel, Hilton Manila, Sheraton Manila Hotel, at Holiday Inn Express. Number 2. Okada Manila, 44.5 billion pesos revenue. Ito ay matatagpuan sa Entertainment City sa Parañaque City, Metro Manila. 3.3 billion US dollars o 190 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at pagmamay-ari ito ng Japanese businessman na si Tomohiro Okada. Mayroon ditong Grand Musical Fountain na kilala bilang world's largest multicolor dancing fountain na kasing laki ng 50 Olympic-sized swimming pools at pwedeng pasyalan ng libre. Ang kanilang casino ay mayroong 3,000 slot machines at 500 gaming tables. May luxury hotel sila na may halos 1,000 rooms at may malaking shopping at dining areas. Nandito ang malaking event venue na The Garden at indoor kids playground na Play. At ang number 1, Solaire Resort and Casino, 61 billion pesos revenue. Ito ay nagbukas noong 2013 at ang kauna-unahang casino resort sa Entertainment City sa Parañaque City, Metro Manila. 1.2 billion US dollars o 70 billion pesos ang nagastos sa paggawa nito at pagmamay-ari ng business tycoon na si Enrique Razon Jr. na may-ari rin ng International Container Terminal Services Incorporated. Ang casino ay mayroong 1,620 slot machines at 360 gaming tables. Mayroon ditong 5-star hotel, upscale retail outlets at iba't ibang mamahaling restaurants. May concert venue na The Theater at Solaire, wellness spa at shooting range. Nagbukas na rin noong May 2024 ang Solaire Resort North sa Quezon City, Metro Manila. Talaga namang tiba-tiba ang mga may-ari ng casino sa Pilipinas. Sa palagay mo, dapat bang limitahan ang ganitong negosyo sa Pilipinas? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Kilala ang Pilipinas na paboritong destinasyon para sa mga turistang mahilig sa nature at beach. Sa dami ng mga isla sa bansa ay hindi mabilang ang malaparaisong mga atraksyon. Nakakahanga, hindi lamang ang ganda ng mga lugar, kundi pati na rin ang kabutihang loob ng mga tao. Ang ilan sa mga lugar na ito ay hindi basta-bastang mapupuntahan ng ordinaryong tao dahil kinakailangan ng malaking pera. Kaya ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 5 pinakamahal na resorts sa Pilipinas. Number 5. Amanpulo Resort. Ito ay matatagpuan sa Pamalican Island na parte ng munisipalidad ng Cuyo, Palawan. May kasikatan ang resort na ito dahil sa celebrities na nagbabakasyon dito. Mayroong private flights araw-araw ang Amanpulo Resort galing at pabalik sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila para sa kanilang mga guest. Nagkakahalaga ng 30,000 pesos ang round-trip flight kada tao. Pwede rin magdala ng private plane ang mga guest nito. 3-top casita ang pinakamurang room dito na nagkakahalaga ng halos 90,000 pesos per night para sa 2 tao. 4-bedroom Palawan Villa naman ang pinakamahal na nagkakahalaga ng 520,000 pesos per night para sa 8 tao. Number 4. Nay Palad Hideaway. Ito ay matatagpuan sa bayan ng General Luna sa Siargao Island, ang surfing capital of the Philippines. Ang isla ng Siargao
ay napaliligiran ng coconut trees, magagandang beach, at marami itong surfing spots kung saan Cloud9 ang pinakasikat. Kaya naman dinarayo ito ng mga turista, kabilang na ang mga foreigners. Mayroon lamang 10 villas sa Naipalad Hideaway. Ang pinakamura rito ay ang Superior Garden View Villa na nagkakahalaga ng 95,000 pesos per night para sa 2 tao. Pinakamahal naman ang Perla Villa na 730,000 pesos per night para sa 6 na tao. Number 3. Balisin Island Club. Ito ay isang isla na may lawak na 500 hectares at parte ng munisipalidad ng Polillo, Quezon. Mayroon itong sariling airport at mararating sa pamamagitan ng private plane o helicopter. Kumpleto ang islang ito sa activities at pati na rin sa mga pasilidad na siguradong magpaparelax sa mga guest nito. Eksklusibong mapupuntahan lamang ang balisin ng mga miyembro nito. Ang membership fee rito ay nagkakahalaga ng 3 million pesos at may kasama na itong 14 nights na bakasyon sa isla. Bukod sa napakaraming amenities nito, ay mayroon ding 28 na bars at restaurants sa isla. Mayroon ditong 7 villages na hango ang disenyo sa mga popular na destinasyon. Ang Balisin, Bali, Phuket, Mykonos, St. Tropez, Costa del Sol, at Toscana. Number 2. Ariara Island. Ito ay isang maliit na isla na may lawak na 50 hectares at parte ng munisipalidad ng Linapacan, Palawan. Eksklusibong mapapasa inyo ang buong islang ito na mayroong 30 na staff na mag-aasikaso sa inyo. 7 nights ang minimum na kailangang bayaran upang makapunta rito at nagkakahalaga ito ng 1,750,000 pesos para lamang sa 2 tao at tataas pa ito kapag mas marami ang mga guest. 25 guests ang maximum capacity ng isla at dapat ay 19 lamang ang adults. Mayroon silang professional diving instructor para sa mga guest na mahilig sa scuba diving at may chef din na tagahanda ng mga pagkain araw-araw. Para marating ang isla ay maaaring magdala ng sariling seaplane o helicopter ang mga guest. Pwede ring sumakay ng eroplano papunta sa malapit na airport ng Coron o El Nido at pagkatapos ay sasakay sa yate papunta sa isla. At ang number 1, Banwa Private Island. Isang maliit na isla na may lawak na 6 hectares at parte ng munisipalidad ng Roxas, Palawan. Kailangang rentahan ang buong pribadong isla upang makapunta rito at ang kapasidad nito ay 48 guests. Nagkakahalaga ito ng 6 million pesos per night. Ito ang pinakamahal na resort, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Mayroon itong 6 na beachfront villas na may infinity pool at jacuzzi na tutuluyan ng mga guest. Kasama na sa bayad ang pagkain, spa treatments, at lahat ng activity sa isla. Mararating ang isla sa pamamagitan ng 2.5 oras na helicopter flight o 2 oras na flight sa seaplane. Pwede ring sumakay ng commercial flight papunta sa malapit na airport ng San Vicente, Palawan. Pagkatapos ay may 45 minutes na biyahe ng sasakyan at 40 minutes na boat ride papunta sa isla. Talaga namang nakakamangha, ang ganda at nakakalula ang presyo ng exclusive resorts na ito. Ikaw, anong resort ang pangarap mong puntahan? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Maraming negosyo sa Pilipinas ang nakatayo pa rin sa kabila ng matitinding pagsubok na pinagdaanan. Sa katunayan, mayroon pa ritong 446 years na sa negosyo. Dumaan man ang World War I at II ay nariyan pa rin sila at naging parte na ng kasaysayan at kultura ng mga Pilipino. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 pinakamatandang kumpanya sa Pilipinas. Number 10. San Miguel Corporation, 133 years old. Itinatag ito taong 1890 sa San Miguel, Manila sa pangalang La Fábrica de Cerveza de San Miguel na kauna-unahang brewery o paggawaan ng beer sa Pilipinas at pati na rin sa buong Southeast Asia. Ang negosyanteng Espanyol na si Enrique Maria Barreto de Icaza y Esteban ang nagtayo nito at ngayon naman ay pinamamahalaan ng President at CEO
na si Ramon Ang. Si Ramon Ang ang may pinakamalaking parte ng San Miguel Corporation na tinatayang nasa 42%. Kabilang sa mga negosyong pagmamay-ari ng San Miguel, ang San Miguel Brewery Incorporated at Ginebra San Miguel Incorporated na gumagawa ng mga paborito nating alak kagaya ng Red Horse, San Miglite at GSM. San Miguel Foods na may hawak sa brands na Pure Foods, Magnolia at iba pang mga produktong makikita mo sa supermarket. SMC Global Power na isa sa pinakamalaking supplier ng kuryente sa bansa. Petron Corporation na pinakamalaking oil company sa bansa. SMC Infrastructure na tagapamahala ng AutoSweep RFID system ng mga expressway na sila rin ang gumawa. San Miguel Properties Incorporated na gumagawa ng subdivisions, condominiums at office buildings. Eagle Cement na ikalawa sa pinakamalaking gumagawa ng semento sa Pilipinas at Bank of Commerce. Number 9. Eastern Telecommunications Philippines Incorporated, 146 years old. Ito ang kauna-unahang telecommunications company sa Pilipinas na itinatag taong 1878. Ginawa ito para magbigay ng telegraphic services. Sa ngayon ay naghahatid ito ng broadband services sa mga negosyo at kabahayan sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Baguio City, Cebu, Iloilo, Pampanga, Negros, Bicol at Tuguegarao. Pagmamay-ari na ito ngayon ng dalawang telecom giants na PLDT at Globe. Number 8. The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited o HSBC, 148 years old. Isang bangko na nagkaroon ng unang branch sa Pilipinas noong 1875 sa Binondo, Manila. Nagsimula ang banking business na ito sa Hong Kong noong 1865 at ngayon ay mayroon na silang 39 million customers sa 62 na bansa. Mas kilala ito ngayon sa Pilipinas sa kanilang credit cards, ngunit meron din silang iba pang produkto at serbisyo kagaya ng loans, mortgages, investment at online banking. Ang kanilang headquarters ay sa London, England. Number 7. Standard Chartered Bank, 152 years old. Ito ang kauna-unahang international bank sa Pilipinas na itinayo taong 1872. Nabuo ang Standard Chartered Bank noong 1869 nang magsanib ang mga bangko na Standard Bank na nagsimula sa South Africa at Chartered Bank na nagsimula sa India. Ang customers nito ay mga korporasyon at iba't ibang mga institusyon. Sa London, England, ang kanilang headquarters at mayroon na silang 1,700 branches sa 64 na bansa. Number 6. Tanduay Distillers Incorporated, 170 years old. Ito ay itinayo taong 1854 sa Hagonoy, Bulacan at pagmamay-ari na ito ngayon ni Lucio Tan. Sila ang gumagawa ng Tanduay Rum na number 1 rum hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong mundo mula noong talunin nito ang Bacardi taong 2017. Ang Tanduay Rum ay binibenta na rin sa 18 pa na bansa. Pagdating naman sa bentahan ng lahat ng alak ay 1% lang ang market share nito sa Luzon, ngunit matatag naman itong number 1 sa Visayas at Mindanao sa 75% ng market share nito. Sa ngayon ay gumagawa na rin ito ng iba pang alak kagaya ng gin, whiskey, vodka at flavored drinks. Ito ang kauna-unahang Philippine brand na naging sponsor sa NBA nang maging official rum ito ng Barclays Center at Brooklyn Nets noong 2017. Number 5. Distilleria Lemtuaco, 172 years old. Ito ang kauna-unahang paggawaan ng alak sa Pilipinas na itinayo taong 1852 sa Binondo, Manila ni Bonifacio Lemtuaco na isang immigrant galing China. Sila ang gumagawa ng mga produkto at brands na White Castle Whiskey, Napoleon Brandy, Maria Clara Sangria, Empire London Dry Gin, El Hombre Tequila, Empire at Tosca Vodka at iba pa. Mayroon silang liquor-themed museum sa Intramuros, Manila na nagbukas taong 2018 kung saan pwede mong tikman ang kanilang mga produkto. Number 4.
Bank of the Philippine Islands, 173 years old. Ito ang kauna-unahang bangko sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia na itinayo noong 1851. Number 3 bank ito sa Pilipinas base sa laki ng total assets at mayroon na itong 1,173 branches. Ayala Corporation ang may pinakamalaking parte sa BPI na mayroong mahigit 47% ng total shares nito. Number 3, Ayala Corporation, 190 years old. Ang Ayala Corporation na pagmamay-ari ng Ayala family ay itinayo taong 1834 at pinamamahalaan na ngayon ni Jaime Augusto. Real estate ang pangunahing negosyo nila at kabilang dito ang mga kumpanyang Alveo Land, Ayala Land Incorporated, Avida Land, Amaya Land at Bella Vita na gumagawa ng mga mura hanggang sa pinakamamahaling subdivisions, condominiums at office spaces saan man sa Pilipinas. Mayroon din silang 40 na Ayala Malls sa bansa. Sa kanila rin ang ikatlong pinakamalaking bangko sa bansa na Bank of the Philippine Islands o BPI at ang pinakamalaking digital wallet na GCash. Ang telecommunications giant na Globe Telecom Incorporated ay sa kanila rin. Sila rin ang isa sa dalawang supplier ng tubig sa Metro Manila sa pamamagitan ng Manila Water Company Incorporated. Number 2, Philippine Postal Corporation, 257 years old. Ito ay isang government-owned and controlled corporation na itinayo taong 1767 at dati itong kilala sa pangalang Philippine Post Office. Ang PhilPost ay mayroong 1,355 post offices sa bansa at kabilang sa kanilang serbisyo ang pagde-deliver ng mails at packages at money transfer. Ang Manila Central Post Office Building na headquarters ng PhilPost ay ginawa pa taong 1926 ngunit nasunog ito noong May 2023. Number 1, San Juan de Dios Hospital, 446 years old. Ito ang pinakamatandang ospital sa Pilipinas na itinayo taong 1578. Ang kanilang eskwelahan na San Juan de Dios Educational Foundation Incorporated ay nagbukas at nag-alok ng kursong nursing noong 1913 at ngayon ay mayroon na rin silang iba't ibang kurso. Pinapatakbo ito ng grupo ng mga madre na Sisters of Charity of St. Vincent de Paul. Ang ospital at kolehiyo na ito ay dating matatagpuan sa loob ng Intramuros, Manila, ngunit nilipat ito sa Rojas Boulevard taong 1953. Talaga namang nakakamangha ang tibay ng mga kumpanyang ito na dumaan na sa napakaraming pagsubok at sakuna. Ano sa tingin mo ang sekreto sa pagtagal ng kanilang mga negosyo? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Nagsimula sa isang ice cream store at ngayon ay isa na sa pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas. Ano kaya ito? Isa sa paboritong bonding ng mga pamilya at magkakaibigan ang kumain sa labas. Kaya naman naging parte na ng buhay ng mga Pilipino ang restaurants. Dito ay marami tayong masasaya at pati na rin masasakit at malulungkot na alaala. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang 10 pinakamalalaking restaurants sa Pilipinas ngayong 2022. Number 10, Bonchon Chicken. Mayroon na itong 136 branches sa Pilipinas at 400 branches naman sa buong mundo. Nagsimula ito sa Busan, South Korea, taong 2002. Ang pangalang Bonchon ay Korean word na ang ibig sabihin ay my hometown. Hindi man ito lumago sa South Korea, ay dumami naman ang branches nito sa iba't ibang bansa. Sa pamamagitan ng may-aring si Scott Tan, ay dumating ang Bonchon sa Pilipinas taong 2010 at itinayo ang unang branch nito sa Ayala Triangle, Makati City. Number 9, Pizza Hut. Mayroon na itong mahigit 170 branches sa buong Pilipinas at mahigit 18,000 branches sa buong mundo. Itinayo ito ng magkapatid at nooy college students na sina Dan at Frank Carney sa Wichita, Kansas, USA noong 1958 mula sa $600 na kapital na inutang nila sa kanilang nanay. Naghahain ito ng kanilang signature pan pizza, chicken, pasta, dessert at iba pa.
Nag-umpisa ang operasyon nito sa Pilipinas taong 1984 sa pamamahala ng The Araneta Group na nagmamay-ari rin ng Araneta City sa Cubao, Quezon City at iba pang franchise brands kagaya ng Taco Bell at Dairy Queen. Number 8. Greenwich. Mayroon na itong 272 branches sa buong Pilipinas. Ang pizza at pasta fast food chain na ito ay unang itinayo sa loob ng Green Hills Shopping Center sa San Juan City noong 1971 ni Cresida Tuerez. Ang kulay at pangalan nitong Greenwich ay alay ng may-ari sa mga unang customers nito na mag-aaral sa LaSalle Green Hills. Taong 1994 ay binili ng Jollibee Foods Corporation ang 80% shares nito at taong 2006 naman ay binili na rin ang natitirang 20% shares. Number 7. Shakey's. Mayroon na itong mahigit 300 branches sa buong Pilipinas. Ang Shakey's ay isang pizza parlor na naghahain din ng iba't ibang klaseng pagkain. Ito ay itinayo ni Sherwood Shakey Johnson noong 1954 at naging kauna-unahang franchise pizza chain sa Amerika. Taong 1975 ay pumasok ang Shakey's sa Pilipinas sa ilalim ng San Miguel Corporation hanggang sa ibinenta ito sa Prieto family na nagmamay-ari pa rin ito hanggang sa ngayon. Number 6. KFC. Mayroon na itong mahigit 330 branches sa Pilipinas at mahigit 25,000 branches sa buong mundo. Ang Kentucky Fried Chicken o KFC ay itinayo ni Colonel Harlan Sanders sa Corbin, Kentucky, USA noong 1952 sa kasagsagan ng pangunguna ng mga hamburger fast food chains. Ang kanilang chicken ay sikat sa 11 secret herbs and spices nito. 1967 nang dumating ang KFC sa Pilipinas at pagmamay-ari ito ng Ramcar Group of Companies na siya ring nagmamay-ari ng Motolite, Tokyo Tokyo, Mr. Donut at iba pa. Number 5. Starbucks. Mayroon na itong mahigit 400 branches sa Pilipinas at mahigit 33,000 branches naman sa buong mundo. Isa itong coffee shop na naghahain din ng mga pagkain kagaya ng cakes, breads, pasta at iba pa. Una itong itinayo ng magkakaibigan sa kolehiyo na sina Jerry Baldwin, Zev Siegel at Gordon Boker sa Seattle, Washington, USA noong 1971. Ang Rustans Corporation na pagmamay-ari ng Tantoco family ang nagdala ng Starbucks sa Pilipinas at binuksan ang unang branch nito noong December 1997 sa 6750 Building, Makati City. Number 4. Chowking. Mayroon na itong 570 branches sa Pilipinas at 48 branches sa iba't ibang panig ng mundo. Itinayo ito noong March 1985 ni Roberto Fung Kuan, isang graduate ng University of the Philippines. Sa gitna ng kompetisyon ng mga fast food na naghahain ng hamburgers, ay ipinakilala ang Chowking na naghahain naman ng Chinese cuisine kagaya ng noodle soup, dim sum at rice bowls with toppings. January taong 2000 ay binili ng Jollibee Foods Corporation ang 100% ng shares o pag-aari sa Chowking. Number 3. Mang Inasal. Mayroon na itong mahigit 600 branches sa buong bansa. Una itong itinayo ni Edgar Cia II sa Robinsons Mall, Iloilo City noong December 2003 at pangunahing produkto nito ang inihaw na manok at unlimited rice. Sa gitna ng mahigpit na kompetisyon ay pumatok pa rin ito at nagkaroon agad ng mahigit 100 branches taong 2009, 6 na taon lamang mula nang mag-umpisa ito. Sa ngayon ay buong pagmamay-ari na ng Jollibee Foods Corporation ang Mang Inasal matapos bilhin ang shares nito noong mga taong 2010 at 2016 sa kabuuang halaga na 5 billion pesos. Ang founder naman nito na si Edgar Cia II ay pinalago ang kanyang negosyo na Double Dragon Properties at City Mall. Number 2. McDonald's Philippines. Mayroon na itong mahigit 700 branches sa buong Pilipinas at mahigit 39,000 branches sa buong mundo. Una itong itinayo ng magkapatid na sina Maurice at Richard McDonald sa San Bernardino, California, USA. Dinala naman ito ni Dr. George T. Yang
sa Pilipinas taong 1981 at dinagdag niya sa menu ang Chicken McDo, Mac Spaghetti at Burger McDo upang maging swak sa panlasang Pinoy. Taong 2005 ay binili ni Andrew Tan na may-ari ng Emperador at Megaworld ang 49% shares o pag-aari sa McDonald's Philippines. Samantalang nananatili naman kay Dr. Young ang 51% shares nito. At ang number 1, Jollibee. Kilala sa kanilang sikat na Chicken Joy at mayroon na itong mahigit 1,400 branches sa Pilipinas at mahigit 270 international branches sa 34 na bansa. Nag-umpisa ito bilang Magnolia Ice Cream Parlor na itinayo ni Tony Tan Kak Chong sa Cubao, Quezon City taong 1975. Hanggang sa naghain na rin sila ng fried chicken, pansit palabok at iba pa na kalaunan ay mas naging sikat pa sa ice cream. Kaya naman naitayo ang unang Jollibee taong 1978. Bago magtapos ang 1978 ay nagkaroon na agad ng 7 branches ang Jollibee at mabilis itong lumago kaya naman hindi ito natinag sa pagdating ng McDonald's sa bansa taong 1981. Ang may-ari nitong si Tony Tan Kak Chong ay mayroon na ngayong net worth na 148 billion pesos at ikapito sa pinakamayaman sa Pilipinas. Ang pagkakaroon ng mura at masarap na pagkaing swak sa panlasang Pinoy ang isa sa mga naging susi sa tagumpay ng restaurants na ito. Alin sa mga ito ang paborito mong kainan? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. Takbuhan ng mga manginginom para makabili ng yelo at alak ang convenience stores tuwing gabi dahil marami sa mga ito ay bukas 24/7. Maliban sa grocery items, ay mayroon din silang murang ready-to-eat products at mayroon ito sa bawat bayan o bawat kanto kapag ikaw ay nasa syudad. Pati bills ay maaari na ring bayaran dito. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang pinakamalalaking convenience stores sa Pilipinas. Number 6. Family Mart. Mayroon na itong 65 stores sa Pilipinas. Ang Family Mart ay pangalawang pinakamalaking convenience store chain sa buong mundo na nagmula sa Japan taong 1973. 25,000 na ang bilang ng stores nito sa iba't ibang bansa. Sa pakikipagsosyo ng mga Ayala at Tantoko sa Family Mart Japan ay nadala ang brand na ito sa bansa at unang nagbukas taong 2013. Taong 2018 ay binili ng kumpanya ni Dennis Uy na Phoenix Petroleum Philippines Incorporated ang 100% shares nito. Maliban sa grocery items ay makakabili ka rin ng rice meals at milk tea sa kanilang stores. Number 5. Lawson. Mayroon na itong 70 stores sa Pilipinas. Ang Lawson ay convenience store chain na mayroong 14,600 stores sa Japan kung saan ito nagsimula taong 1939. Ang Pure Gold ay nakipagsosyo sa Lawson Japan upang dalhin ito sa Pilipinas at naitayo ang unang branch nito sa Maynila taong 2015. Nabagalan ang Pure Gold sa paglago nito kaya ibinanta nila ang kanilang share sa Lawson taong 2018. Samantala, nakipag-partner naman ang Lawson sa Ayala Corporation at plano nilang mag-expand at magkaroon ng 500 stores pagdating ng 2024. Number 4. All Day Convenience Store. Mayroon na itong 100 stores sa buong Pilipinas. Ang All Day Convenience Store ay brand na unang itinayo ng kumpanya ni Manny Villar taong 2008. Fines Convenience Store ang dati nitong pangalan na isang experimental business ni Villar at itinayo sa kanyang housing projects na Camellia Homes at mall chain na Star Mall. Taong 2014 ay nagkaroon na ito ng 40 stores at doon na nagseryoso si Villar sa convenience store business at pinalitan ang brand na Fines at naging All Day. Pwedeng mag-franchise at magkaroon ng sariling all-day convenience store sa puhunan na 3 million pesos. Number 3. Uncle John's. Mayroon na itong 500 stores sa buong Pilipinas at Ministop ang dati nitong pangalan. Ang Ministop ay convenience store chain na mayroon ng 5,500 stores sa Pilipinas, South Korea at Japan kung saan ito nagsimula taong 1980. Naging partner ng Ministop Japan ang Robinsons Retail Holdings Incorporated para dalhin ang brand na ito sa Pilipinas
at nagbukas ng unang store nito taong 2000. Taong 2022 nang magsimulang mag-rebrand sa pangalang Uncle John's ang mini-stop nang bilhin ng Robinsons ang shares ng Japanese partners nito at inaasahang matatapos ang rebranding taong 2023. Ang Uncle John ay tumutukoy sa namayapang founder ng Robinsons na si John Gokongwei Jr. Uncle John's din ang brand ng kanilang sikat na fried chicken na unang ibinenta taong 2006. Isa pa sa kanilang bestsellers ang fried sandwich na Kariman. Hindi bababa sa 3 million pesos ang kinakailangang kapital upang makapagpatayo ng sariling store ng Uncle John's. Number 2. Alfamart. Mayroon na itong 1,500 stores sa buong Pilipinas. Ang Alfamart ay convenience store chain na mayroon ng mahigit 17,000 stores sa Indonesia kung saan ito nagsimula taong 1999. SM Investments Corporation ang nagdala ng Alfamart sa Pilipinas at naitayo ang unang branch nito sa 13 Martires, Cavite taong 2014. Mabibili mo rito ang SM Bonus products kabilang na ang SM Bonus Chicken. Bestseller dito ang pambansang merienda na turon at mayroon din silang rice meals. Sa ngayon ay hindi pa bukas sa publiko ang pagkakaroon ng franchise ng Alfamart. At ang number 1, 7-Eleven. Mayroon na itong 3,300 stores sa buong Pilipinas. Ang 7-Eleven ay isang convenience store chain na nagmula sa Dallas, Texas, USA noong 1927 at mayroon na ngayong 80,000 stores sa buong mundo. Nagbukas ang unang store nito sa bansa sa EDSA Corner Camias Avenue sa Quezon City taong 1984. Sikat dito ang mga inumin na Slurpee at Gulp. Mayroon din silang kape na City Blends at makakabili ka rin dito ng murang rice meals. Upang makapag-franchise at magkaroon ng sariling store ng 7-Eleven ay nangangailangan ng kapital na 3.5 hanggang sa 5 million pesos. Kung may pagkakataon, alin sa mga convenience store na ito ang nais mong i-franchise? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.